Buenos dias mga inday, muli ko na naman kayong papasyal sa ating piggery farm. Ayan, kasama natin si Wonder Goy, bitbit niya ang mga pangpakain ng ating baboy. Ayan, malayo-layo din ang ating piggery farm sa mga kabahayan mga inday. Kasi bawal nga maglagay ng piggery farm sa malapit sa mga kabahayan. Around 500 meters at ang layo niyan sa mga kabahayan. Medyo malayo-layo din siya, kaya hindi talaga mo yung dumi ng baboy. Ayan, tsaka laging malinis ang baboyan natin dahil yan si Wonder Goy, napakasipag niyan maglinis ng ating baboyan. Ayan na nga, malapit na tayo sa ating piggery farm. Ayan, napakasipag talaga niyan ni Wonder Goy mag-alaga ng baboy. Ang gaganda ng mga baboy natin. Ayan yung ating inahin na may mga biik. Ayan, 10 biik. Ang dami naman natin ipapatining. Yan yung pinaka-special naming baboy dyan, yung baboy damo ay. Ayan, meron yan si Bacalar, yung guard dog natin sa likuran ng ating baboyan. Yan yung ating mga papainahin ng mga baboy. Ayan, mga future inahin yan na baboy. Ayan, ito naman si Brad Pitt. Nasa harapan siya, banda ng ating baboyan. Guard dog yan sa harapan. Ayan yung ating mga inahin, mga future inahin. Ito yung nanganak na. Kapapanganak pa lang, 10 biik yan. Ang dami natin ipapatining ng mga biik. Ayan, mga ilang buwan lang, for release na yan. Ayan ang ating pinaka-special na baboy. Ayan, baboy Ramo. Yan, nakita nyo naman, napakasipag ni Wonder Goy. Mamaya maglilinis pa yan ng mga dumi ng ating baboy. Ayan, so diba, nakita nyo, nahilo kayo sa aming camera. Ayan yung pinaka-special nating baboy. Ayan, baboy Ramo. Napakataba na ng ating baboy Ramo. Ayan, nakita nyo na nga si Wonder Goy, naglilinis niya ng mga dumi ng ating mga baboy. Ayan, makikita nyo naman na talagang malinis ang ating baboyan. Kasi napakasipag talaga niya ni Wonder Goy maglinis. Ayan, umaga, tanghali, hapon, lagi yan na nandyan sa baboyan. Ayan, dahil nga sa marami na ating baboyan, ito naman si Piglong Bajoy, nakaisip maggawa ng sarili niyang feeds. Ayan. Si kumparing Bajoy nga, mga inday, ay formulator din ng mga feeds. Marami din palang alam ito si kumparing Bajoy. Ayan, pinaandar niya na ang kanyang tura-tura. Ay, pelletizer pala. Ayan, gagawa na nga siya ng sarili niyang feeds. Ayan. Ang feeds nga na ginagawa ni kumparing Bajoy, mga inday, ay hindi tinipid. Talagang mabango siya. Mabango siya. Hindi kagaya ng feeds na nabibili natin sa merkado. Ayan. Hindi tinipid ang ang formula niya ng paggawa ng feeds. Ayan. Nakakatipid na tayo mga inday, hindi na tayo bibili ng feeds. Kasi magkano ang isang sako ng feeds ngayon? 1,860, Diyos ko. Tapos ilang baboy ang papakainin mo? 25 peraso. O, ilang sako yun? Ilang sakong starter, grower, finisher. Ayan. Kaya naisipan kumparing Bajoy bumili ng pelletizer. Ayan, para gumawa na lang siya ng feeds. Kasi si kumparing Bajoy nga ay may alam din sa paggawa ng feeds. Formulator din siya sa paggawa ng feeds. Talented din pala ito si kumparing Bajoy, mga inday. Ayan, nakita nyo naman. Ang daming feeds ang nagawa niya dyan. Ayan. May tinatawag siyang mga ratio sa formula niya. Ayan. Nakita nyo naman ang sayo ni kumparing Bajoy. Ayan. Ang bilis lang makagawa ng feeds. Ayan. Ang sikreto lang talaga ay sa formula. Kung paano mo siya ititimpla. Hindi niya talaga yan mga inday tinipid. Nakita niyo naman sa kulay ng ating feeds. Hindi kagaya ng nabibili na talagang makikita mo parang puro na lang mga ata. Ano ba yung ng palay. Yan. Puro na lang ata ang feeds. Ito tingnan yung makikita niyo talaga na hindi tinipid yung formula ng feeds ni kumparing Bajoy. Ayan, di ba? Mas maganda talaga mga day na madiskarte tayo sa buhay. Kasi nga kung meron tayong mga baboy, mga pato, manok, lahat ng nagpatoka. Ayan, gagawa ka na lang ng feeds, hindi ka na bibili. Kailangan talaga ng diskarte sa buhay. Kasi kung talagang hindi tayo mag-diskarte, logi, kana sa inchik, loki, negosyo, wala kita, sobra mahal feeds. Ayan, dahil nga sa gumagawa na si kumparing Bajoy ng sarili niyang feeds, talagang mapaparami niya na ang kanyang babuyan. Ayan. So nagpaplano pa nga yan magpatayo ng isa pang babuyan doon sa pinakalikod ng kanyang farm. Ayan. Kasi nga meron na siyang machine paggawa ng feeds. Ayan. So kulang pa ang machine niya, may bibilin pa daw siya. Ayan, may bibilin pa siya yung pulverizer,
ano ba yun, yung isa pa, kalimutan ko yung isa, yung chopping, pang chop sa mga sa mga dahon-dahon, chopper ba yun, basta yun na yun, yung chinachop yung mga dahon-dahon, tapos ihalo niya dyan sa sa ingredients niya sa feeds, mga pang naman yun, para yun sa mga manok, sa pato, ayan, kasi ang dami na ding manok niya ni Kumparing Badjoy. Ayan, kaya talagang talented din talaga si Kumparing Badjoy. Ayan, nakita niyo naman, ngayon may panggawa na siya ng feeds. Gumagawa na siya ng sarili niyang feeds, hindi na siya bumibili. Ayan, gumagawa na siya ng pre-starter, ayan, ng grower, finisher. Talaga namang talented nga talaga ito si Kumparing Badjoy, mga inday. Ayan, nakita niyo naman, di ba? Kung bibili natin yan, magkano na yan? Sobra na yan isang sako. Ang isang sako ngayon 1,860. So ngayon gumawa tayo, ilang lang yan, ilang ingredients lang yan. Nakagawa na tayo ng mahigit isang sako yan. Kung bibili natin yan 1,860, pero ang gastos niya ni Kumparing Badjoy wala pa nga sa sa 700. Siguro ang gastos niya dyan, i-compute natin mga 500 ganyan. So, ayan mga inday, muli ko na namang naipagkita sa inyo ang discarding ginawa ni Kumparing Badjoy at Wondergoy. Ayan, yan yung discarding malupit na makakatipid talaga. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye!